Napanood nga ako sa TikTok, parang sabi, meron daw tatlong paraan para malaman kung totoo mong kaibigan yan or solid mong best friend. Ronnie Talks! Talik pa rin tayong magkaibigan kahit walang komunikasyon. As we mature by different experiences in life, we slowly learn how to be considerate when it comes to understanding people. Why we don't have any updates from them or any conversation with them for a long time, knowing that each and every one of us has its own priorities. I still do believe that friends with inconsistent communication can still be friends. Hindi lang naman sa communication nasusukat ang pagkakaibigan, kundi na sa puso at sa isip na handang umintindi sa isa't isa. Best friends without communication can still be friends. Kailangan lang talaga intindihin ang isa't isa na may kanya-kanya na tayong ginagawa sa buhay at hindi sa lahat ng pagkakataon magkakaroon ng komunikasyon. This post is from Facebook, Open Letter. Matalik pa rin ang magkaibigan kahit walang komunikasyon. Actually, ako, based on my experience din, meron talaga tayong mga kaibigan na marami, lalo na ngayon kasi pag nag-aaral kayo, magkakasama pa kayo, magkakaklase lang kayo, magkakalapit bahay lang kayo. Pero kapag nagtrabaho na kayo, sobrang dami nyo ng mga inaasikaso. May iba't iba na kayong priorities. Merong nagtatrabaho ng Monday to Saturday, may nagtatrabaho ng Monday to Friday. Meron din naman na ang day off nila is Saturday, ganyan. So, iba-iba na kayo ng priorities in life. So, I believe na even walang communication or tas once na magkita kayo isang araw, yung kahit random day lang, still yung pagkikisama nyo at pagiging magkaibigan nyo is nandun pa rin. Ganon din ba sa'yo? Actually, ganon din sa amin. I have specific friend na sobrang tagal namin hindi nagkita. Before. Tapos, ano yung friend mo nung? Friend ko siya yung nag-work ako sa Jollibee. Tagal na. Oo, sobrang tagal na. Ilang taon bago kami nagkita ulit. Tapos, one time nag-meet kami kasi yung asawa niya is umuwi galing sa work. Seaman kasi siya. Okay. So, yung asawa kasi niya is friend ko rin. Yan. Tapos yung communication namin is parang hindi kami nagkita ng matagal na panahon. Parang nagkita lang kami kahapon. Parang ganun yung communication namin. Actually, yung pag-usapan namin yan, sabi niya, parang hindi nga tayo parang hindi tayo matagal na nagkita. Sabi ko, oo nga eh. Tapos parang wala kaming topic. Kasi nga, sobrang lawak ng pwede niyong pag-usapan. Parang wala na kaming matapik. Kasi nga, yung pinag-uusapan na namin is about life, gano'n. Kasi nag-asawa na rin siya. Wala lang silang anak, pero kasal sila, bagong kasal na. Yun. Tapos, sobrang thankful ako sa kaibigan ko na yun. Kasi sobrang malawak yung pangunawa niya pagdating sa friendship. Talagang chine-cherish rin niya. Kaya nga, pag nagkikita kami noon is parang, yun nga, parang hindi kami nagkita ng sobrang tagal. Parang kahapon lang kami nagkita. Yung communication namin. Nandun pa rin. Yung bond nyo, strong pa rin. Strong pa rin. Walang pinagbago. So, napansin ko nga sa panahon ngayon talaga, parang as you mature, as you grow older, mas lalong, kumukonti yung circle natin kasi mas tumatanda tayo, mas nagiging mature tayo. So, yung dati nating gusto natin more than 5,000 friends natin sa Facebook, pero nung tumanda na tayo, parang mas gusto natin ng mga 3, 5, pero yung alam mong totoo at hindi ka paplastikin, hindi ka ibe-betray. So, ang akin, may napanood nga ako sa TikTok, parang sabi, meron daw tatlong paraan para malaman kung totoo mong kaibigan yan or solid mong best friend. So, sabi niya, yung una daw is kapag kailangan mo siya, andyan siya. Whether
celebration, whether in terms of financial, or kahit na kapag may problema ka. So, siya yung parang magiging sandalan mo pag may problema ka. So, parang ready sa mga makinig. One call away, friend. Oo, correct. Yung parang yun, they listen. So, number 2, ang sabi niya is, they celebrate your wins. So, for example, meron kang achievement sa buhay, meron kang nakamit ngayong araw, they celebrate with you. Ibig sabihin, sabi nga dun pero pag meron ka na daw business, or meron kang gustong i-share sa Facebook, ang true friend mo daw is either magla-like yan, magko-comment yan, or mag-share yan. Pag yan nag-seen lang sa group chat nyo, or nag-seen lang yan sa post mo, or in-ignore lang, ibig sabihin hindi true friend yan. At yung pangatlo, ang magiging basihan mo daw kung true friend yan, ay yung andyan siya kahit na wala siya. So, ibig sabihin, yung presence niya, pag nag-meet kayo ulit, ibig sabihin, still there yung friendship mo. Yung katulad ng kinuwento ko. Correct. Yun nga yung sinasabi ko. Parang, kahit na sobrang tagal nga kayong dinitita, parang same parang high school kayo ulit. Oo, parang pang high school friends yung yan. Meron din kasi ako mga high school friends na until now talaga sobrang solid natin. Kaya thankful din ako sa kanila. Kasi meron tayong iba-ibang group of friends na masasabi talaga natin solid. Correct. Kaya sobrang thankful ako sa kanila kasi kahit na yung iba na sa ibang bansa na, may mga anak na, may mga boyfriend na, girlfriend, still kapag nagkikita kami, kahit na may mga pili na sila, boyfriend, ganun yung namin. Walang bago. Parang high school na. Tsaka parang pantay lang kayo. Oo, pantay-pantay. Kahit na Kahit malaki yung mataas yung walang higitan. correct. Ang tingin sa isa't isa ng mga high school kami. That's what walang, a friend is. walang label Oo. na ako ganito, nakapag-ikaw hindi ka nakapag-tapos. Parang ganun. Kasi yung mindset niya yun na gano'n is parang ngayon, kapag naririnig mo yun, parang ano na, diba? Parang hindi na siya kaya-ayang marinig. Kasi nga, parang magkakaibigan pa rin naman kayo in the first place. Correct. Parang dapat, kahit anong mangyari, parang magtutulungan tayo. Alam mo, the best thing na narinig ko doon sa sinabi mo is yung walang inggitan. That's a true friend. Alam mo yung, pag yung friend mo na may good news siya sa'yo, yung tuwang-tuwa siya, and then yung noon niya hindi nakakunot, yun na yung true friend. And lastly, siguro yung masasabi ko true friend, yung, kumbaga meron na kayong code, yung parang, yung chismisan nyo or yung kwentuhan nyo, meron na kayong kanya-kanyang bulahan sa isa't isa, meron na kayong asaran sa isa't isa, na komportable kayo dun sa kwentuhan na yun. And yung pinaka-the best part dito is na share mo yung mga hidden secrets mo, mga hidden crush mo, mga hidden na hindi mo na ikakwento sa iba or hindi mo na ikakwento sa pamilya mo. Yun siguro ang masasabi nating true friend. Ang pinaka-ending nito is parang yung yung walang inggitan. Walang inggitan. Kasi supportahan. Sa bagong kanta nga ni Skasta Queen, yun. Anong song yan? yung pamagat ng Lunas. Lunas. Bago niyang kanta siguro. Hindi ko alam kung bago yun. Pero napakinggan ko lang rin sa TikTok. Yun nga yung about sa inggit is walang lunas. Siguro gawan din natin siya ng review. Wow! Nag-share ka na rin lang ng song lyrics. Actually, meron din song si Maki. Parang related dyan. Kahel na Langit. Yung Kahel na Langit daw is parang yung dati mong sumbungan, ngayon ay kaaway mo na. So, sad to say. Pero, yun nga. Ang importante ay ang matalik pa rin na magkaibigan kahit walang komunikasyon. Bye-bye! That's it for our Ronnie Talks.